Okay, nag-download na ako ng data na gagamitin sa ating dataset. US population. Ayan ang ating data na gagamitin natin bago tayo mag-proceed sa ating Anaconda. Kailangan buksan ang Anaconda, then hanapin lang ang Jupyter, click, launch. So, ayan, click upload, then hanapin lang ang US population. Once na na-upload na siya, ay makikita na ang US population. So, pag open natin ay, ayan, kailangan ang data ay ang mismong lalabas. Bago mag-proceed, balik ulit sa homepage. Then, i-click ang add new and the Python 3. So, yan, wait lang natin siya. Ayan, start na ng program. Import pandas as PD. Copy lang yung yan. Then copy lang ang US population. Read CSV, open parenthesis, US population, CSV, and close parenthesis. Then enter. Print, open parenthesis, yan. Then type ulit yung US population. Yan. Ulit print, then US population to spring. Yan. Then dapat ayan ang lalabas sa atin. So it means tama ang program. Then type US population, date to, date time. Then open parenthesis, US population, then date string, close parenthesis. US population, head, yan. Once na lumabas, it means tama na yung ating program. So, yan. US population, dot set as index, date in place, true, and US population dot head, then ulit lang yan. Ayan. Ayan, dapat yung lalabas. Okay. Then, proceed na tayo sa ating US population index. And then, MS. Yan. Time plot series. Ginawa ko na siya kanina para hindi tayo masyadong matagalan. So, ayan, copy lang. Then, enter. So, yan. So, ayan, PH, ayan, US population, then, yung PAPES. Dito siya nakuha, then, pinalitan, and kailangan na natin siyang i-run. So, ayan, nagpa-program pa siya. Then, yan, wait lang natin.
Update lang natin siya. Then, ayan ang lumabas sa ating US population. Pag yan ang lumabas, it means walang error at tama ang paggagawa ng data. Yan. Then, next is copy. Copy lang ulit. So, ayan, stat models and US population and PAPES. Ayan, shift, enter lang ulit natin dahil nagra-run siya. So, ayan, dapat ang lalabas ay trend, seasonal. Ayan, it means tama ang ating ginawa. Then, yan, copy ulit to, then wait. Then, paste ulit dito. Kailangan naka-arima na tayo dito. Ayan, US population pa rin. Then, pagka-enter, wait lang natin. Wait lang natin siya dahil nagra-run pa. Kailangan lalabas ang date and time. At naka-intercept na siya. Ayan yung sample. So, ayan, naka-intercept na siya. Dapat ganyan ang lalabas sa atin. Kapag yan na ang lumabas, it means correct. Tama yung ginawa natin. Balik dito. Then copy. Copy lang ulit. Copy lang ulit siya. And then paste and run. Then, pag nirarun natin, kailangan walang error. Yan, copy, then, ayan guys. Then, paste lang din. Pag nirun siya, yan, pag nirun siya, then babalik lang sa una yung ginawa. Ganun lang ulit, halos same lang naman. Parang inuulit lang natin siya guys. Ayan, then paste ulit. From set models to set place. Bali, ayan, pag nirun natin siya, dapat, ayan ang lalabas guys. And then, since ayan, from January hanggang December ng 2018, once na na-predict na natin, so pag andito na tayo sa predict values, heading, click OK, then wait lang natin siya. Then copy lang din. I-run lang natin. Then yan, copy lang ulit natin. Balik na ulit sa original dataset. Kailangan ang out20 na lalabas ay 18.24953. Ayan. Yan. Then, check ulit natin kung tama. So, ayan, tama. So, dito na tayo sa comparison between predicted and expected values. Type again lang. Yan. Hashtag
comparison between predicted and expected values. So, ayan guys, dapat lalabas yan. It means tama ang ginawa. Wait lang natin. Nagra-run lang siya. So, ayan. Nagra-run siya. So, ayan, lumabas na ang PAPES sa Remax 110111112 predictions. January to December 2018, and then balik sa unang ginawa. Copy again, then paste. Then, ayan, bago tayo mag-forecast value, so, same lang na gagawin. Huwag kakalimutan ang hashtag. So, hashtag forecast value. Then, ayun, enter lang ulit. Dito na tayo sa forecast value. Forecast so ayan, January to December ng 2019. So, ayan, tapos tapos ang forecast natin. And ang last natin ay dito na tayo sa forecast measure. Hashtag forecast measure. Enter lang ulit natin. Then copy and paste lang siya. Once na nirarun ko na siya, dapat, ayan, lalabas ay 327435.5. Ayan. And then, copy ulit, enter. Enter, yan. 16.30532078, yan. Then balik, then copy ulit, paste. 4.98066. So ayan guys, copy lang yung unang ginawa. Dapat hindi siya pare-parehas ng sagot. So, ayan, paste lang. Dapat, lalabas ay 0.9999. Yan, then, MSL, i-copy lang ulit dapat, ay lalabas ay 3.108293. Yun. Last ay yung ating max error. Para makuha yung sari max. Then, ayan guys, dapat ang makukuha natin ay 27.4369781. Dito magtatapos ang forecast measure. Ayan, and then okay na tayo. Forecast measure, forecast value, comparison between and predicted and expected values, predict ng values, and pag-trend ng data, at plot ng time series, pag-import ng data hanggang sa pagpo-forecast ng measure.